yung kanyang mga frontliners. But that's just gonna mean na kapag nag-hold dito yung Smart Omega na kanilang mga skills, ang hirap maging aggressive sa game na to. At dito na nga natin malalaman no, sa Game 1, so pagpasok natin sa Land of Dawn, magtatapatan si Big J Joe at pati na rin ang bulletproof na si Super Marco. At dito na nga natin makikita kung ito na ba yung laso ng Omega na aangat in the latter half. We've also mentioned nga yung tapatan dito ng Irretel and the Granger. But so far, nakikita naman natin yung kalikutan nga. And later on, yun yung pwedeng problema of Team Falcons. And they could actually get that early na mga pick-off or isolation phase dito. Yeah. Isa sa mga pwede natin tignan is yung benefit dito ng recently nagiging trend na killing spree na Suyu. Oh, Q! Oh, medyo nakakabigla yan, Flicker, this early. Para na nga lang sa Team Falcons. Mas nakikita natin yung more aggressive note for Smart Omega. Oo, mukhang naging maganda ang unang gank dito sa mid lane. At napa-flicker na nga palayo. And that means Few has to recall back to the base. At mukhang na kay Ogwen na ang pag-clear ng mid lane na to. Ang ganda ng simula para sa Omega. Yeah, na-present siya ng isang wave. And ang ganda rito is alam nila kung saan nag-start dito si Kyle TZ. So kaya nag-stay si Andori doon kasi hindi pwedeng vertical yung Joy. Hindi yung vertical na yung tatumbling siya. Pero yung vertical jungling, hindi niya magawa. So allowed yung Suyu na maglagay ng pressure sa mid lane. Something na nakikita natin mula kay King Kong na yung Suyu talagang ang inuunang rotation is yung mid lane. Pero dito sa may bandang taas pala, pupuhunan nila. Andorio will not get back as Kyle TZ gets the first blood. Napakahirap talaga patayin ng isang blue at sakto yung dating ng Joy. Kaya naman first blood ay mapupunta sa Team Falcons at mukhang lilipat na nga sila around that turtle pit. Sino ba dapat yung nakakalabang sa pinakaunang pagong na to? I'd say dapat Smart Omega pero because of that death, maybe Team Falcons could find a way to actually take this turtle kasi magre-restart pa ng jungling pattern dito si Andorio pero hindi. Kukontest! Ay, magkokontest ata at mukhang si Andorio ay nahawakan na agad ni Flap. Okay, Flicker pa! pumapalag na flicker pa dito sa Flap TZ. All in, commitment, nandun ang pagsabunot, binabalik pa. At si Kyle TZ doon na medyo hindi haabot. Haharang, Eternal Guard. But look at that. Luis. Talagang yung zone, zone nandyan pa rin naman. Luis, pinaliligyan na dito ng tatlo. Gawin pa natin nga back. Slamzam is also there. Few with a kill. Habang yung pagong ay buhay pa rin naman at mukhang magiging libre to para sa Team Falcons. Unfortunate para kay Luis, hindi tumama yung first kill niya. Mukhang na-auto-target doon sa may bandang kaliwa. Yeah. Kaya naman ang turtle ay mapupunta na ata sa kamay ng Team Falcons. Yeah, nagulo yung attack system dito ni Luis. And ngayon, crucial to kasi yung momentum na pwede sana makuha ng Smart Omega, suddenly it's lost. So medyo kailangan nila mag-shift ng focus kasi ang greedy rin nung gusto mangyari ni Andorio. Nako-contest pa sila ng turtle. You could have just gone for the jungle clear para at least same tempo kayo na ginagalawan ni Kyle TZ. But because of what happened in the third fight, Team Falcons dito, baka ang isipin na lang nila, okay, lamang na si Kyle TZ, palakasin na lang natin yung Granger natin. At the moment na makalamang din dito si Kyle ng malaki na, pwede nang tumira sa loob ng jungle ng Omega. Wala pa naman tayo sa phase na yon, kaya makakahinga pa ng bahagya ang barangay. At matagal pa nga ang hihintayin para sa turtle. Mukhang tahimik muna ang Land of Dawn, wala pa tayo nakikitang malalalim ng mga hero. Yeah. And it's too much of a risk na nakita nga natin. Nagulat ako na pumalag. Tapos ang aga niya doon na pumwesto sa may bandang likod ng turtle bit. Yeah. But still, para sa Team Falcons, hawak pa rin nila yung lead. Makita nga natin sa gold difference hatid ng BPI na lamang ng halos 1,000 na dito si Kyle TZ. At ano ba yung time na dapat mag-ingat na talaga ang Omega? Mga 2,000 pa ba ang inihintay para sa gold gap doon sa jungle? Feel ko ingat lang sila. Wait, teka lang, mamaya na. Pero ito yung kailangan pala nilang mag-ingat. Habang dinidiscuss natin, ito na nga lang din yung magiging aggressive na naman na pick off here for Smart Omega. Flap TZ onto the front. AOG, dalawa, tatamaan na nga lang din. Okir, makakabag away pa rin naman. Meanwhile, for Team Falcons, enough na muna yon. Kamuntikan na nga, no? At Midnight, we were talking about yung gold difference between the junglers dahil mag-2v1 na naman dito. Kyle TZ lands sa ace kill against Andorio pero mukhang makakatakas pa nga with the Rhythm of Joy. And Flap TZ will be providing vision around that area. Feeling ko naman, hindi na matutuloy itong laban na to. Ayaw magpa-analyze ng ayaw magpa-analyze ng Omega. Pero feeling ko, not necessarily mag-ingat sa kanilang kalaban, pero mag-ingat sila sa mga engages na pinipili nila. Kasi again, may counter-punish mula sa Team Falcons. You have the Reload Manipulation, meron kang Avatar of the Guardian na kailangan intindihin. Pero technically speaking, dapat yung Omega talaga yung aggressor dito. You just have to find the right targets and find the right timing when to go in. Kaso nga lang yung timing medyo nagugulo dahil nandito nga lang din pagtalong. Hoy, medyo Inferno pursuit mag-miss out. Kaso nga lang yung pagkapit doon sa may patalim, sa may bandang gilid ay magre-reflect na isang magandang kill para
lead sa Team Falcons. Kaso nga lang, for Luis, it's going to be a double kill. Habang nag-struggle siya dito, makakalusot pa ba si Super Marco? Yes, indeed. Habang ang Smart Omega ngayon ay magkakaroon ng free position sa Turtle. At mukhang hindi na nga mag-contest dito ang Team Falcons. That's going to be the second turtle of the game na mapupunta sa Barangay Omega. At mukhang nabawi na nga ng Omega yung nangyari kanina. Equalize ng ating laro. Ang ganda nung confidence ni Luis to just go in kasi alam niya maraming follow-up. Nandyan yung Eternal Guard, nandyan yung Badang with a fist break. And kapag nangyayari kasi yun, nawawala yung attention dito kay Andorio. So nakakahanap siya ng multiple angles to actually engage in this team fight. Dagdag mo pa dyan na pumasok din si Big J kanina doon sa skirmish na yun. Kaya yung Falcons, focus lang sila sa pag-react and focus sila sa pagtakbo. Kaso nga lang, AJ medyo mag-miss out. Defending the last outer third here ay medyo magsasucceed naman doon ng Team Falcons. Pero mukhang huling pagdepensa na ang kanilang magagawa dahil sa susunod na minion wave ay isang kalabit na lamang ang turret na yon. Kaya mukhang magbaback off na muna ang Team Falcons. Equalize pa rin ang ating laro. And looking at the score, mukhang maganda pa rin naman ang laro dito ni Kyle TZ. 2-0-1 so far. 100% kill participation para dito sa Team Falcons. Kaso sa may bandang taas naman, medyo sabayan ng konti, but still, alam nila na capable naman sila to taking down each other, pero disiplina muna i-showcase sila. Pero ito na, Midnight, yung notorious Sky Piercer Power Spike para sa Granger. Ito na ba yung oras para sumugod ang Team Falcons? Pwede sila maghanap ng aggressive play around Super Marco, pero ang dilemma kasi nila dito, hindi to ganun kadali. First off, hindi kasing reliable yung poke system nila. Unlike yung mga ibang drafts na nalalaroan ng Granger, usually may Nolan, may Farsa. Ang poke system nila dito is yung Eve. And yung glue, technically pwede naman siya mang-poke, pero ang nakakatakot kasi dito, yung mga ipopoke ng glue, lalaban din siya. Nakita natin yung Phobos kanina, pag dinidikitan ni Flap, tinatalon ng kagad ni Luis. Kumbaga, willing makipagsapakan yung Phobos, lalo pat may natural way of sustaining din si Luis dito. Ngayong buo na yung Radiant Armor. At kanina nga parang nagcha-chapsoy build pa dito si Luis na silip natin yan sa Infinix in-game equipment. At ngayon sa paglabas ng ating huling pagong, mukhang magko-converge na naman lahat ng ating mga team members doon sa may bandang baba. Barangay Omega mauuna, pero nandyan naman si Few at Ogwen para mag-provide ng vision. Maayo kasi dito si Luis talaga namang backs out ng member seat ng Team Falcons. And yung Baskog na meron talaga dito na kalakasan, hindi for Super Yoshi and Luis. Ang ganda nung tag team nila lagi. Yeah. Kaso nga lang ngayon, nakakakita ng konting window or vision si Ogwen. But still, nakikita nila parang it's not yet time na mag-all-in dito. Commitment sa Turtle. Half HP para dito sa pagong. Andorio ang umahawak. Flap TZ providing a lot of zoning. Mukhang tatalong pa nga siya sa harapan ng jungler. Nag-flicker na naman. Flap TZ, maganda yung pag-zone na doon. Yung follow-up na AOG. Kaso nga lang sumabay dito Eternal Guard. Medyo sila yung nagiging pulahan. Susugod to sa may pinakagilid. Will they take down Andorio? Yes, indeed. Hamang dis may gandang itna. Ogwen trying to run away. Sinusugal ang buhay pero hindi na nga lang din magiging sapat. As Few goes in with the real world manipulation. Pero yung magiging counter kill as 1-for-1 lamang. Wow, jungle for Rome. Pakiramdam ko yung nakalamang ang Falcons doon. Yeah, as much as mukhang maganda yung team fight na for Team Falcons, medyo alanganin honestly yung AOG dito ni Ogwen. Pero si Andorio pinili niyang puntahan yung backline and that's a joy. That's not a matchup that you actually want to face head-on. Dapat ang nangyari is punish lang talaga for Smart Omega. Pero nung nakita ni Kyle TZ yun, look at this, nandun kagad yung immediate punish, yung electrifying beats, napatay kagad si Andorio. Oo, nakapitan pa nga ata ng split-split ni Flap TZ. Kaya parang kahit hindi tinamaan ang electrifying beats, ay parang sure na nga ang kanyang kamatayan sa laban na yon. Big rotation mula dito sa Barangay Omega. Punta dito sa top lane. Nandyan din naman si Flap TZ para mag-provide ng additional na proteksyon. At mukhang mag-succeed naman ang Team Falcons sa pagdepensa against that rotation. Ogwen, however, mukhang naamoy ni Luis na may tao doon. Okay, medyo nagtataasa ng balahibo sa braso. Nararamdaman ko merong nagtatago dito. Pero and still, para sa Team Falcons, nakakalamang sila. Pero yung AOG ngayon ay commit agad ni Ogwen. Meanwhile, for Smart Omega, this will be their goal signal na nga lang. Pinaliligiran na dyan ang mga suntong. Even the Blitzcrank and Blitzcrank ay kinakasan na rin dito. Ogwen will fall down habang sila Flap TZ ngayon. And medyo gisip. Sino nga ba kailangan natin magka-target? Si Jom doon sa pinakagilid! Ay magkakaroon na magandang take-off doon kay Flap TZ. Very crucial mistake mula dito sa Team Falcons. I think nabitawan ni Ogwen dito yung kanyang AOG. Ang dami nilang ginamit na resources. Even yung real-world manipulation. Nakakuha ng kill dito Smart Omega plus the tower in the top lane. Eh nakinagandahan doon, parte si Jom doon sa skirmish. So lalo lang nagkakaroon ng momentum dito yung Iritel. And heading towards the late game, even though may Joy, problem ng Smart Omega, malaki din yung farm ni Kyle TZ dito. So malaki pa rin naman yung impact nung Joy.
ang nagiging threat dito sa game na to is si Big J. Oo, nakita nga pa nga natin sa community prediction na iniisip ng mga tao na Team Falcons talaga ang makakalamang. But as we enter the 10-minute mark, ay napakaliit lamang po ng lamang ng Team Falcons. Silip tayo sa ating Infinix in-game equipment. In terms of power spike, parang solved na para sa pares na junglers. At napaka-importante nito dahil sinimulan na nga ng Team Falcons ang Lord Lewis. Might be in trouble, makakapag-back naman. Pero mukhang papasok dito si Joe. Okay. Super Yoshi, naghahanap ng angulo. But here comes Kyle TZ. Doon sa may pinakagilid na nga lang din medyo atras. Hinahanap pilit talaga ni Flap TZ dito sa Andorio, just trying to delay him as much as he can. Habang si Kyle TZ doon ay tatawid na nga lang din doon sa may bandang bakod. Pero still, andyan pa rin naman si Luis to protect him. Lord is still up for grabs. Hindi yata marireset ito. Hino-hold lang, hino-hover-over to ng Team Falcons. Sinasayawan pa ng dalawang teams pero mukhang mag-all in na ang Falcons! Okay, ito na nga lang din si Super Yoshi. Kaso nga lang, yung Lord ay makukuha pa rin dito na Smart Omega habang ang Team Falcons ngayon na susunod. AOG walang tatamaan, pero ang tatamaan dito na yung vibration ay si Luis pati ng alat si Super Yoshi. Isa-isa sila nagbabagsakan. It's going to be a two-man down for the side of Smart Omega. Lord ang nakuha ng Omega pero dalawang nawala sa kanila. Usable ba ang Lord na to? Hindi nila magagamit and Falcons, ipupush pa rin nila yung advantage. But at the very least, napigilan na Smart Omega na makuha ng Team Falcons yung Lord. And Jome with a crucial steal. Akala ko nga libre na yung Lord for Falcons. Jome. Teka. Hindi nila alam to ha. Hindi nila ata nila alam. Okay. Ayun, nakapag-drive naman palayo. Tapos nagpa-emote pa. By the way, available sa shop yan. 109 diamonds lamang. At yung Lord ay lalabas na rin doon sa taas. At pwede pa atang magamit na ang barangay. Yeah, crucial yan kasi ngayon it's gonna push back Team Falcons pabalik sa kanilang base. Kailangan nilang lagyan ng 4 na tao itong Lord na to kasi pwede maghanap ng 5v4 engagement ng Smart Omega. Now, Kyle TZ, already, ang bilis nga ng response niya eh. Pinush siya kagad yung kabila para makasama siya dito sa Lord push ng Omega. Mo forward, Luis with a concealed play. Sino nga abutan yung Dark Wave? Tatama lang doon sa minion wave. Habang dito yung Team Falcons, you've mentioned you need 4 members at magsasucceed naman sila doon sa pagtunaw agad sa Lord. Parang ang bilis nilang nadepensahan yung Lord na yun. No? Medyo nakalimutan ko na meron nga pala silang Eve at pati na rin Granger kung saan napakabilis man tunaw ito ng mga objectives. But that's still gonna be a turret. Going to the hands of Omega. Flap TZ papasok. AOG sa Ay! tatlo! Tinamaan na nga lang din dito ang bagong barangay Omega habang si Super Yoshi kinapitan na parang tuko dito ni Flap TZ. All in all, Kyle TZ doon yung TZ Brothers talaga pa nagtatrabaho. Siesta time dito sa may bandang taas. Members of Smart Omega ngayon na nga atras. 2-man down yet again for Smart Omega. Ganda ng AOG doon, men. Yeah, ang ganda rin ng approach ng Team Falcons, divide and conquer, kumbaga. Ang ginagawa ni Flap TZ dito tsaka ni Ogwin is dinidistract nila yung mga Brusco brothers ng Smart Omega. And then, si Kyle TZ nagkakaroon ng magandang angulo para pasukin yung mga backline na nakatayo, na gusto lumaban pero hindi sila makalapit. Okay, eto na naman yung part na kung sa si Flap TZ, dinidistract lang sila. Inaagaw ang atensyon nila. Meanwhile, for Smart Omega, nabaligtad na naman yung pangyayari. Oo, kanina nakakalamang na nga sila pero biglang lumobo yung lamang ng Team Falcons. A 4,000 gold lead para dito sa kupunan ng Team Falcons at mukhang lilipat pa sila dun sa baba. Hindi pa tapos ang kanilang pagpupush. Lipat agad dito at makakaisa pa nga. Kahit nakuha ng Omega yung Lord, tila by Falcons pa ang nakalamang ng malaki. Yeah, gusto ko yung willingness ng Team Falcons dito na mag-commit talaga ng skills. Even yung real-world manipulation, basta may makuha silang dalawa. Pinaka-importanting target dito is yung Badang, tsaka yung Phobius. And then hinahayaan nila si Super Marco to actually help few in terms of poking. Hindi super selfish yung laro ni Marco dito. Kasi usually, hina-hold yung Death Sonata pang check ng bush, pang kill secure, yung magandang version ng KS. Pero ngayon, si Super Marco, parang ginagawa niyang farsa yung hero niya. Every single time na papwesto dito yung Team Falcons for an objective, lagi naka-ready yung Death Sonata. Yeah, and even when there was ready, naramdaman nila yung conceal play. Smart Omega, tila ba nagmadali dun sa part rin na yon. Oo, mukhang nagmamadali na rin talaga ang Omega na makahanap ng play dahil hindi pwedeng sumunod sa pacing ng Team Falcons dito. Great poking coming in from Super Marco and Q. Si Andorio ay nazozone na naman ni Flap TZ at ang mukhang Lord ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Very nice transition doon na akala natin all in all Smart Omega may abutan pa. Nagulat sila, simot na pala yung piyesta. Honestly, kailangan nang mag-adjust ng Smart Omega. At this point, kanina pa ginugulo ni Flap TZ, si Andorio. So far, wala tayong adjustment na nakikita, no? Walang solution dun sa ginagawang pang-zone ng glue. For the past 3 neutral objectives, si Andorio at si Flap TZ, 1v1 lang sila.
Buti na lang talaga kanina nakuha ni Jom yung Lord. Lord. So na-delay ng konti yung game. Ang ganda rin kasi nung paangat ni Luis, hindi kagad nakaretre si Kyle. But for now, kailangan nila solusyonan yun. Okay, concealed play again here for the Falcons. Wala silang abutan. But instead, ikakapitalize sila na meron silang Lord na kasama. Bandang gitna ay mabubutas na nga lang din. Smart Omega onto Badang. the defense. Yung Badang dun sa may bandang gilid, nakita ba siya? Oo, nakita siya dito nila Flaptizi. And even if you sasalubungin, nandun ang pader. Kaso nga lang, mapapa-flicker out, makakaligtas to si Super Yoshi. At mukhang lilipat naman sa baba ang Team Falcons. Continue pa rin sa kanilang pagpupush. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Lock item na dito yung Joy, pati na rin yung Granger. Kulang na lang ay ibenta na rin ang sapatos ni OG! Ay! Tatamaan na naman dito ang dalawa. Habang sila Super Yoshi naghahanap na nga lang din ng window. Kaso sila pa yata yung mapapasama. Mapapabagsak pa dito ni Super Marco sa Buona Pride. Luis is down. Members of Smart Omega ngayon ay tila hirap na. At 5v4 ang senaryo dito. Hindi na ata magpupush pa ang Team Falcons maliban na lang kung aaurahan nila ang Omega. Sinimot na lang ata, pwede pa ata sa top. Meron pang minion wave na dala dito sila Kyle Easy. Sumasayaw-sayaw na nga lang din. Lajome and Andorio trying their best to defend the last bits of the inhibitor turret. May bandang taas, magsasucceed naman. Offline ubos story dito for Team Falcons. Again, yung commitment ng Team Falcons na mag-go sa team fight, mag-go sa plano, stick to the script. Ang kanilang laruan, AOG sa unahan, split agad for Flaptizi para mahuli nila may masabon kagad na buhok dito sa side ng Smart Omega. Ini-straighten niya Ini-straighten niya yung mga kulot na buhok. Dati, kung pwede lang diretsuhin din yung kanilang magiging target, ganun na lang din yung ginagawa nila. Oh, and this is two inhibitor turret na nakuha na ng Falcons rather. Isang minuto pa naman bago lumabas ang ating susunod na Lord. And thankfully for Omega, hindi pa ito yung Evolved Lord na napakahirap talagang patayin dahil 18 minutes pa ito dadating. Pero naninirahan na ang mga Falcons sa loob ng kanilang jungle. At hanggang ngayon ay nahihirapan si Andorio na kumuha ng sarili niyang farm. Yep. Pero ano na, full item na I believe. Dito yung Iritel. So, for Team Falcons, kailangan din nila mag-ingat sa kanilang mga engagement, sa kanilang positioning kasi once na makahanap si Jom ng magandang entry, especially against Super Marco, na meron namang Wind of Nature pero mapaproc din kasi kagad yan. I'm actually surprised na hindi rin nag-Wind of Nature dito si Jom. Instead, ang kinuha niya rito is yung Rose Gold, which is still nice versus these magic damages from Team Falcons. Ang ganda ng talon ni Yoshi! Flicker, fish break. Kumasa na nga lang din with a fish crack. Habang dito si Ogwen naman ay tila ba ginagawang fish cracker ng mga Smart Omega. Andun ang pagtira ni Jom sa may pinakagilid. Free hit lang. Kaso mahuli siya doon nila Ogwen and got easy. But without staring down member after member here, si Super Yoshi kinakapitan. Habang lilipat naman ng size sila dito, Flaptizi, hinahanap sila Andorio. Andorio makakauwi. But still, it's going to be a 2-for-2 trade-off doon sa jungle. Very aggressive play mula dito kay Super Yoshi. Flicker, burnt at mukhang ang Lord ay sisimulan na rin dito ng Team Falcons. Ito rin pala kasi may hirap no kapag may pushing kang wave. Kinailangan nila mag-back kalagitnaan nun. Yeah, and also you have to commend Ogwen. Hindi siya natakot. Hindi niya ginamit yung kanyang taunt pang atras. Ginamit niya yun para mahuli si Jom kasi nandun din si Kyle TZ. That was a crucial kill. Kasi if hindi nila nakuha yun, baka Smart Omega pa yung unang nakapwesto sa Lord. Yeah, and kanina nga maganda na sana yung bukas doon ni Super Yoshi. But still, for Team Falcons, ang bilis talaga ng respo nila sa isa't isa din. At napakaganda no yung ginawa ng Omega sa simula noon. Sadyang mabilis din lang ang kilos ng Team Falcons. At ayaw na talaga mamigay dito ni Kyle TZ. 16,000 gold na lock item na kitang-kita sa ating Infinix in-game equipment. At mukhang lalagpas pa nga ata ng 8,000 ang gold dito as we go on to the next big push para dito sa Team Falcons. Alam mong sobrang paldo na ni Kyle TZ, bumili na nung juice na kulay blue. Oo. Automatic na yan. Wala na mabili. Kulang na lang, bilhin niya lahat ng potion eh. Stay hydrated, kumbaga. At ngayon, para sa Smart Omega, medyo nadi-dehydrate sila. Gusto man nila makaahon, pero sa hamon sa kanila ng Team Falcons, kaya na medyo mahihirapan sila. Lilipat tayo dito kay Super Yoshi and Kyle TZ. Habang dito sa may bandang gitna pala, tinatapos na. Bagong barangay. Kumpleto pa rin ang 5. 5 sa 5 ang dedepensa at o-opensa. May nakaangat dito ang minion wave sa may bandang gitna na might be somewhat of an ending nga ba for Team Falcons. Pero for Smart Omega, they're getting ready for the next wave. Hinihintay pa talaga nila yung big engage na pwedeng magmula dito sa Team Falcons. No flickers available. Si Okir lamang ang may flicker para sa Omega. Super Yoshi sa likod! Ay! Nahuli dito yung tatlo! Tumaksak na nga na dito ang Eternal Guard kasabay ng pagbagsak ay ang buhay rin nila. Si Andorio magiging kapalit. Kyle TZ dito sinusundan ng ibang mga miyembro. But wait a minute, that was a very crucial setup play for Smart Omega. Sabi ni Super Yoshi, welcome
to the Omega Timers. Ito yun eh. Yung mga moments na, ito yung sinasabi ni Chuck Nui, magkakamali din yan. And tatlo yung nakita ni Super Yoshi. Unfortunately, si Few lang yung bumagsak. And also, good play from Kyle TZ. Hindi naka-follow up doon yung Suyu kasi pinasok niya kagad. Si Andoryu, nandun kagad yung electrifying beats, nandun kagad yung punish. Pero magandang warning shot yun ha. Oo. Mula sa Smart Omega, bigyan mo lang na matinding shot talaga sa Super Yoshi. And if nakapwesto lahat, could have been a disaster for Team Falcons. At lumalapit na rin ata tayo sa tinatawag nating game equilibrium kung saan kahit lugi ang Smart Omega dito in terms of raw gold na hawak nila ay lumalapit na at lumalapit ang gap in between the items na nasisilip natin ngayon sa Infinix in-game equipment. 40 seconds bago lumabas ang ating Evolve Lord. This is the first Evolve Lord of the game. Ilang laro na ang ating napanood na nabaliktad lang ng parang ganon when the losing team right now is able to secure that Evolve Lord. Medyo nahirapan sila sa ahon doon, but still you mentioned na kailangan din kasi lang mag-create ng ganong klase ng mga play at yun yung mga magaganda sana na makapitalize sila. Ang dilemma lang ng Smart Omega ngayon, mukhang hindi sila makakontest. They have to deal with the waves first. Ang ganda ng equilibrium ng mapa ng Team Falcons. Even though hindi pa nasa-start yung slow push sa baba, actually maganda itong ginagawa ng Omega. Hino-hold nila para at least control nila yung pagbaba nitong side wave na to. Iiwan nila yung cannon and then maglalakad sila papunta sa Lord. Tumataas na talaga yung game IQ ng halos lahat ng mga MPL teams. Kahapon nakita din natin no Midnight na may isang team, I think it was Onyx Philippines, na dinelay ng sobra-sobra ang pagkuha ng kanilang Evolve Lord. At yung mga Omega looking for an angle. Hindi nila alam kung nasan sila Ogwen, Marco, and Few. Pero mukhang si Luis ay nakita na nila. Pasok na naman! Ayan na naman, may uhuli na namang isa. Ganda na follow of the return ng Garber ng Deadly Grass. Habang di sa may bandang gitna, ginagrass up lang ni Flap TZ. May ba mga members? Luis targeting Few from the back lanes. Andyan ang Infernal Pursuit. Dark Wave activated na rin. Lahat ng pwede niya ibigay, binigay niya na yung Demon Force. Habang ibang mga miyembro naman dito ay nagbabay lang ng time para makadepensa. At si Luis Don, kung gaano man siya kakunat, ay pagtutulong-tulungan, maghahatian ng buong pamilya ng Team Falcons para ma-tore down siya. 2-for-1 exchange. Yun lang. Smart Omega, as much as sobrang ganda ng engage na nahanap dito ni Super Yoshi, Ogwen once again. Na-control na naman si Jome. Na-taunt na naman yung Iritelin, hindi siya nakatakbo. And this is the downside na wala kang Purino kapag sprint ang kinuha mo. The moment na may kumabit talaga ay medyo wala ka ng choice and that will be the Evolve Lord na masesecure ngayon ng Team Falcons. Lumiit man ang kanilang gold lead, lumapit man ang mga items. Napakalaking tulong na mayroon kang Evolve Lord na sasama sa'yo sa susunod na push. Ito na yung may mga pagputok, ito na may mga kidlat. So Team Falcons, ang kinagandahan sa kanila is ang dami nilang ways para i-proc yun. You have the poke mula kay Few, yung mga Death Sonata kay Super Marco. And remember, yung zoning mechanism dito ng Team Falcons napakataas. They have an AOG as well as split-split mula dito kay Flap TZ. At mukhang 3 waves pa ata ang babagsak for Team Falcons. Omega, depensang Marino ang hanap dito ng barangay. Kailangan nilang dumepensa dito. Kyle. Mukhang Kyle TZ, electrifying beats. Okay, hingang malalim para dito sa bagong barangay Omega. Super Yoshi ng alahati agad ang buhay. Habang si Luis ginagawa naman lahat kaso hindi magiging sapatal. Nandiyan ang balan magagaling kay Super Marco. Habang si Jom naman ay lalaban. Andyan ang mga heavy crossbow. Pero hanggang huli ay lalaban. Maglalak tower ng mga membro. Nagkakatanggal ng immortality. Pero Team Falcons ang kukuha ng Game 1. At ito na yung pinag-usapan natin, hindi na pinansin pa. Base ang inatake. And Team Falcons gets the first game. Grabe, yung stick to the macro, stick to the blueprint, stick to the script. Hanggang dulo si Ogwen, wala siyang pake kahit mamatay siya, basta mataunt niya si Jome.